Pinayuhan ni Lieutenant General Zhong si Bingtan nang huwag daw itong mawawala ng tiwala sa kanyang sarili. Kailangan nga raw nitong malaman na napakaraming geniuses sa kanilang mundo, at lagi nga raw silang makakatagpo ng tao na mas mahusay pa sa kanila. Tinanong ni Lieutenant General Zhong si Bingtan kung magpapabaya na lang ba raw ito dahil lang sa hindi siya ang pinakamagaling. Isipin na nga lang daw nito ang ibang mga Starfall Warriors na tumitingala sa kanya. Lumakas na muli ang loob ni Bingtan nang dahil sa payo na ibinigay sa kanya ni Lieutenant General Zhong. Bilang isang araw Starfall Warrior, kailangan pa rin daw niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para makatulong sa paglipon sa lahat ng mga halimaw. Nagsalita ang lumalabas na si Zofan at sinabi na ang layunin nga raw nilang mga Starfall Warriors ay ang patuloy na magpalakas para maibalik nila ang kaayusan ng kanilang mundo. Habang papalapit ang ating bida ay naramdaman ng mga taong nasa labas ng training room ang taglay nitong kapangyarihan. Naisip ni Lieutenant General Zhong na ito nga raw ang sword territory ni Zofan, napakalaki ng araw ng inilakas nito kumpara noong huli niya itong nakita. Namangha naman si Bingtan sa lakas ng sword aura na nagmumula sa ating bida. Parang pakiramdam niya nga raw ay mahahati agad ang kanyang katawan sa sandaling lapitan siya nito. Kahit nga raw bumalik na ang kanyang kumpiyansa, ay hindi pa rin daw niya mapigilan na mag-isip na napakalaki talaga ng pagitan ng kanilang mga kapangyarihan. Tinanong ni Zofan si Lieutenant General Zhong kung sino raw ang lalaking katabi nito. Agad namang pinakilala ni Bingtan ang kanyang sarili at sinabi na miyembro rin daw siya ng Icefield Federation. Inalok din niya ang ating bida na magtsaaraw muna ito. Nagpasalamat naman ang ating bida sa tiyaan na tinanggap niya mula kay Bingtan. Pinakilala niya rin na siya raw si Zofan na nagmula sa bansang Xena. Sinabihan ni Lieutenant General Zhong ang ating bida na talagang sinurpresa nga raw siya nito. Akala nga raw niya ay hanggang 5 times Bear Emperor's power lang ang makakaya nito sa una nitong pagbisita sa Ice Bear Training Ground. Hindi niya nga raw inasahan na malalampasan nito ang dating record at matatapos din ito ang 10 times Bear Emperor's power. Tinanong ni Zofan si Lieutenant General Zhong kung doon nga ba raw sa direksyon na itinuturo niya matatagpuan ang Snow Wolf Training Ground. Pagkasagot ng oo ni Lieutenant General Zhong ay bigla na lang nawala si Zofan sa kanilang harapan. Napansin na lang nila na papalabas na pala ito noong marinig nila itong magpasalamat. Sinabi ni Lieutenant General Zhong na mukhang papunta na nga raw ngayon ang ating bida sa Snow Wolf Training Ground. Nagyakag si Bingtan na sumunod daw sila para mapanood daw nila ang gagawin ng ating bida. Nagpupunta ang mga miyembro ng Icefield Federation sa Snow Wolf Training Ground para mas lalo pang hasain ang kanilang bilis. Kasalukuyan ngayon na kinakaharap ng isang lalaki sa loob ng room number 7 ang 4th level of difficulty ng Snow Wolf Training Room. Gumagalaw ito ng mabilis para iwasan ang pag-atake ng napakaraming Snow Wolves. Ang lalaking ito ay si Lin Feng, ang number 3 ranker ng Icefield Federation. Hangang-hanga ang mga taong nasa labas ng training room habang pinapanood si Lin Feng. Nagagawa nga raw nitong iwasan ng magkakasabay ang pag-atake ng 400 Snow Wolves. Nararapat nga lang daw ito na maging number 3 ranker ng Icefield Federation Genius List. Sinabi rin ng isang lalaki na kung bilis nga lang daw ang pagbabasihan, mas makakalamang nga raw ng kaunti si Lin Feng kumpara sa ranker number 1 at number 2 ng Icefield Federation. Si Lin Feng na ngayon ang may hawak ng first place matapos niyang malampasan ang 4th level of difficulty ng Snow Wolf Training Ground. Naisip ni Lin Feng na kapag pinagpatuloy niya nga raw ang kanyang pagsasanay ay hindi na rin magtatagal at magagawa na rin niyang malampasan ang 5th level. Kapag nangyari nga raw yun, maging si Juwo at Lao Si na may hawak sa ranker number 2 at ranker number 1 ay hindi na makakayang sumabay sa kanyang bilis. Siya na nga raw ang kikilalanin na pinakamabilis na miyembro ng Icefield Federation Genius List. Nagkaroon ulit ng notice sa isang malaking screen, ngayon ay si Zofan na ang may hawak ng first place na kasalukuyang hinaharap ang 5th level of difficulty. Nagulat ang mga taong nanunood noong makita nila na napalitan na naman ang may hawak sa first place ng Snow Wolf Training Ground. Napapaisip rin sila kung sino raw itong kumakaharap sa 5th level of difficulty gayong maging si Lin Feng ay hindi pa ito sinusubukan. Nag-iisip din si Lin Feng kung sino raw itong nakakuha ng bagong record, bakit nga raw parang pamilyar sa kanya ang pangalan nito.
Hanggang sa maalala niya na itong araw pala ang bayani na lumutas sa problema na nangyari sa Starfall Elemental Mine, itong araw si Zofan ang War God Genius ng bansang Xena. Paglabas ni Lin Feng ay agad nitong hinanap kung ano raw kaya ang numero ng training room na pinasukan ng ating bida. Gusto nga raw niyang malaman kung paano nito kakaharapin ang 5th level of difficulty ng Snow Wolf Training Ground. Nasa loob ngayon si Zofan ng isang training room at kasalukuyan nitong iniiwasan ang pag-atake ng 500 Snow Wolves. Naisip ng ating bida na ito na raw pala ang 5th level of difficulty ng Snow Wolf Training Ground. Kahit nga raw 500 ang umaatake sa kanya ay nagagawa pa rin niyang makaiwas dahil may pugwang ang pag-atake ng mga ito. Kung tutuusin nga raw ay napakabagal din ang attack speed ng mga Snow Wolves kaya hindi nga raw ito banta para sa kanya. Napakadali nga lang daw ng 5th level of difficulty, hindi pa nga raw siya nahihirapan kaya nga raw siguro wala pang nagpapakitang imahe sa kanyang isipan. Pinindot ni Zofan ang device para iangat ng isa ang difficulty ng Snow Wolf Training Ground. Ngayon ay kailangan na niyang iwasan ang magkakasabay ang 600 Snow Wolves Tails attack. May nagpakita na muling imahe sa isipan ng ating bida. Naisip niya na kailangan niya raw palang harapin ng 6th level of difficulty para makakita na ulit siya ng imahe. Sinabi ng nanunood na si Bingtan na kakabasag pa nga lang daw ni Zofan sa record ni Lin Feng pero sinubukan na nga raw agad nito ang 6th level of difficulty. Napakabilis nga raw ng pag-akyat at pagtapos nito sa bawat level. Sinabi rin ni Bingtan na kalimitan nga raw na mas mahirap pataasin ang bilis ng isang intermediate war god kumpara sa lakas ng mga ito. Hindi niya nga raw inasahan na ang bilis na taglay ni Zofan ay kasing husay rin ang taglay nitong lakas, talagang punong-puno nga raw ito ng talento. Naisip rin ni Lieutenant General Zhong na isang araw talagang supreme genius ang ating bida, nakakapanghinayang nga lang daw at hindi ito miyembro ng kanilang organisasyon. Napapaisip din siya kung may iba pa ba raw paraan para mapanatili niya ito sa Icefield Federation, ano nga raw kaya kung subukan niya itong akitin gamit ang kanyang ganda. Nagtanong ang kakarating pa lang na si Lin Feng kung ano raw ang ginagawa doon ni Lieutenant General Zhong at Bingtan. Pero agad niya ring naisip na mukhang naroon nga raw pala ang training room na gamit ni Zofan. Tinanong ni Bingtan si Lin Feng kung naroon rin daw ba ito para saksihan ang ating bida sa paggawa nito ng panibagong record. Nagtanong ang naguguluhan na si Lin Feng kung ano ba raw ang record na nabasag ni Zofan. Sinagot ni Bingtan si Lin Feng kung ano nga raw kaya sa palagay nito. Pero pinaalala niya rin kay Lin Feng kung saan siyang training ground madalas na nagsasanay. Agad namang itong naintindihan ni Lin Feng, tinanong niya si Bingtan kung talaga nga bang nabasag ni Zofan ang record sa Ice Bear Training Ground. Tinanong niya na rin kung hanggang saang level daw ng Bear Emperor's power ang narating ng ating bida. Sumagot si Bingtan at ipinagmalaki na natapos nga raw ni Zofan ang 10 times Bear Emperor's power ng Ice Bear Training Ground. Nalampasan ng araw nito ang limit na kayang matapos ng isang intermediate war god. Ayaw namang maniwala ni Lin Feng na bukod sa natapos ni Zofan ang 10 times Emperor's power ay nagawa rin itong makarating sa 5th level of difficulty ng Snow Wolf Training Ground, napaka-imposibleng araw nito. Tinanong naman ni Bingtan si Lin Feng kung ano raw ang sinasabi nitong 5th level, ngayon nga raw ay nasa 6th level na si Zofan. Tingnan na nga lang daw nito sa malaking screen kung ano ang nangyayari sa loob ng Snow Wolf Training Room. Habang nanunood ay napapatanong si Lin Feng kung paano nga raw ito naging posible, hindi pa nga raw ganoong katagal noong magsimula ang 5th level pero ngayon ay nasa 6th level of difficulty na ito. Nagtanong si Lieutenant General Zhong kung mali ba raw ang naiisip niyang ito, hindi pa nga raw ganoong katagal noong simula ng ating bida ang 6th level of difficulty pero mukhang balak na nga raw ulit niya itong itaas. Sinabi na naman ni Lin Feng na napaka-imposible raw nito, napakahirap nga raw na iwasan ang pag-atake ng 600 Snow Wolves, at sa palagay niya nga raw ay baka umabot lang siya ng 3 segundo sa ganoong level. Ayaw man sana itong paniwalaan ni Lin Feng pero nagsisimula ng magbago ang isip niya nang dahil sa kanyang napapanood. Namangha si Lin Feng noong makita niya na napakadali lang na naiwasan ni Zofan ang mga Snow Wolves na umaatake sa kanya. Napakakalmado pa rin daw nito kahit na 6th level of difficulty na ang kanyang kinakaharap. Pinindot na muli ng ating bida ang device para ilagay sa 7th level of difficulty ang kanyang Snow Wolf Training Room. Shout out kay Idol Ryan J. Villarba sa pagbibigay ng 50 stat points. Maraming salamat po.
Ngumiti si Zofan dahil dito pa nga lang daw magsisimula ang kasiyahan, mukhang kailangan nga raw niyang umabot sa ganoong level sa 3 major training grounds para makaramdam naman siya ng hirap at saya. Sa wakas nga raw ay magagamit na niya ngayon ang mga namaster niyang combat maneuver ang techniques. Ini-activate na ng ating bida ang kanyang flash shadow step para iwasan ang pag-atake ng napakaraming snow wolves. Namangha si Bingtan dahil sa dami ng nakikita niyang anino. Nagtanong din siya kung anong araw kaya ang gamit na teknik ni Zofan dahil hindi na niyang araw ito masundan. Nagsalita rin si Lin Feng na ang kanyang araw dynamic vision ay ang isa sa mga pinakamataas sa genius list. Pero maging siyang araw ay hindi rin masundan ang bawat galaw ni Zofan dahil napakabilis ng araw nito. Naisip ng ating bida na hindi pa nga rin daw siya nahihirapan sa 6th level. Naisip niya na iangat ulit ito ng isa pero mas mabuti pa nga raw na ilagay na niya ito sa pinakamataas na difficulty. Pinindot na ulit ni Zofan ang nilapitan niyang kagamitan para isagad sa dulo ang difficulty na kanyang kinakaharap. Hindi makapaniwala sina Bingtan noong makita nila na dumiretso na agad ang ating bida sa 10th level of difficulty ng Snow Wolf Training Ground. Lampas na nga raw ito sa limit na makakaya ng isang intermediate war god. Sa 10th level of difficulty nga raw ay kailangan itong iwasan ang 1,000 pag-atake ng mga Snow Wolves. Nagtaka si Lin Feng noong bigla na lang naglaho si Zofan sa kanilang paningin. Hindi na niya nga raw ito halos makita. Sa bilis nga raw nito ay hindi na niya makita ang lahat ng ginagawa nitong paggalaw. Naisip ni Lin Feng na hindi na nga raw siya ang pinakamabilis na expert sa Snow Wolf Training Ground, si Zofan na nga raw ito at napakalayo nga raw ng bilis nito kung ikukumpara sa kanya. Habang umiiwas ay nakaramdam ng tuwa ang ating bida, ngayon nga raw ay may nakikita na ulit siyang imahe. Nakakakita nga raw siya ng 100 patungo sa isang training room. Kailangan pa nga raw niyang basagin ang record ng isa pang training ground para malaman na niya kung saan ba talaga ang lokasyon ng nakikita niyang ito. Unti-unting nang napalitan ang huling record na nagawa ni Zofan. Pinakita sa mga naglalakihang screen na nagawa niyang makalampas sa 10th level of difficulty. Nagduda ang ibang mga tao kung totoo ba raw ang nakikita nila sa napakalaking screen. Naniwala naman ang iba dahil parang pamilyar nga raw sa kanila ang pangalan ni Zofan. Ito nga raw ang War God Genius ng Xena na lumutas sa problema sa Starfall Elemental Mine. Sinabi rin ng isa sa mga ito na mukhang napapahiya nga raw ang kanilang Icefield Federation dahil naagaw na ng War God na nagmula ng Xena ang first place record sa Snow Wolf Training Ground. Pagkalabas ng ating bida ay agad itong binati ni Lin Feng at Bingtan sa pagkakagawa nito ng panibago na namang record. Sinabihan naman ni Zofan ang mga ito na mamaya na raw sila magdiwang dahil may kailangan pa nga raw siyang gawin. Natigilan sina Bingtan at Lin Feng matapos marinig ang sinabi ng ating bida, mukhang alam na nila ang sunod na balak nitong puntahan. Tinawag ni Lieutenant General Zhong sina Bingtan at Lin Feng at sinabi na sundan nga raw nila si Zofan. Mukhang masasaksihan nga raw nila ang isang makasaysayang pangyayari sa Ice Gods Mountain. Tinanong ni Tan Aoshi sina Guiyu kung ito na nga ba raw ang Frost Tiger Training Ground. Narinig nga raw niya na sa training ground na ito maaaring palakasin ang kanilang mga teritoryo at ito rin daw ang pinakamahirap sa lahat ng 3 major training grounds. Sinabi ni Guiyu na napakadalang nga lang daw na pumayag ang Icefield Federation na magpapasok ng mga tagalabas sa Ice Gods Mountain, mabuti nga raw at nagkaroon sila ng oportunidad para masubukan ito. Maghahanap nga raw siya mamaya ng isang training room para makapag-focus siya ng pagsasanay, ayaw na nga raw niya na may makasalubong pang tao na gaya ni Raging Bear Claw. Sobrang nakakakilabot nga raw ang presensya na mayroon nito, pakiramdam niya nga raw ay parang lagi itong nakahandang manggulo at makipaglaban. Sinabihan ni Tan Aoshi si Guiyu na mukhang madidismaya nga raw ito. Nagulat si Guiyu noong makita nito na naroon nga rin si Raging Bear Claw sa napuntahan nilang training ground. Tinanong ng isang lalaki si Raging Bear Claw kung kilala ba raw nito ang kadarating palang na grupo. Ang nagtanong na lalaki ay si Juwu, ang number 2 ranker ng Icefield Federation Genius List. Sumagot naman si Raging Bear Claw at sinabi kay Juwu na ang mga ito nga raw ang mga tao na ipinadala ng bansang Xena, wag na nga lang daw nilang pansinin ang mga ito. Sinabi ni Raging Bear Claw na halos inabot na nga raw ng kalahating taon bago lumabas si Lao Si para sa kanyang pagsasanay. Ngayon nga raw ay naroon na ulit ito para subukan muli ang Frost Tiger Training Ground.
Napapaisip si Raging Bear Claw kung hanggang anong level daw kaya ito tatagal at kung magagawa na ba raw nitong makalampas sa level 6 ng Frost Tiger Training Ground. Sinabi ni Raging Bear Claw sa kausap niyang si Juwoo na ang pinakamataas nga raw na level na naabot nila sa Frost Tiger Training Ground ay ang level 4. Kapag nagtagumpay nga raw si Lao Si na makalampas sa level 6, ibig sabihin nga raw noon ay mas lumaki pa ang layo ng lakas nito kumpara sa kanila. Sumagot naman si Juwoo nang wala nga raw silang magagawa, simula naman daw talaga umpisa ay mas mahusay na sa kanila si Lao Si sa lahat ng aspeto. Normal lang daw na may lumabas na isang napakahusay na tao para mapamunuan ang mga kasabayan nito. Tanggap na niya nga raw na mas malakas sa kanya si Lao Si dahil isang araw itong namumukod tanging genius. Habang nag-uusap ang dalawa ay napansin nila ang pagdating ng ilan sa kanilang mga kakilala. Agad na tinanong ni Raging Bear Claw si Lieutenant General Jong kung naroon rin daw ba ito para panuurin kung paano harapin ni Lao Si ang level 6 ng Frost Tiger Training Ground. Biniro naman ni Juwoo sina Bingtan at Lin Feng na mukhang mabilis na rin daw na nakarating sa mga ito ang balita. Tinanong ni Raging Bear Claw ang dalawa na hindi ba raw ayaw ng mga ito kay Lao Si. Hindi niya nga raw inasahan na pupunta rin ang mga ito doon para panuurin ang pagharap nito sa 6th level ng Frost Tiger Training Ground. Nainis si Bingtan at sinabihan si Raging Bear Claw na sino raw ang nagsabi dito na naroon sila para panuurin si Lao Si. Sinabihan din ni Lin Feng sina Raging Bear Claw at Juwoo nang wag nga raw ang mga itong magsalita ng mga walang saysay na bagay. Inasar pa muli ni Raging Bear Claw ang dalawa na talagang ayaw pa nga raw ng mga itong umamin. Sino nga raw ang nakapukaw sa atensyon ng mga ito para magpunta sila sa Frost Tiger Training Ground? Nang asar din si Juwoo na baka naman daw naroon ang mga ito para panuurin ang kanyang pagsasanay. Hindi naman inintindi ni Bingtan ang sinasabi ng dalawa dahil natuon ang pansin nila sa dumating na si Zhou Fan. Nagtataka si Raging Bear Claw kung sino raw ang binatang ito. Bakit nga raw padagdag pa ng padagdag ang mga tao na dumadating doon, bakit nga raw maging ang mga war gods na nagmula ng Xena ay naroon na rin? Nahiya ang ating bida noong matuon sa kanya ang atensyon ng napakaraming tao. Sinabi niya na nagpunta nga raw siya doon dahil gusto niyang masubukan ang Frost Tiger Training Ground. Napaisip si Raging Bear Claw kung ito na nga ba raw ang naririnig niyang si Zhou Fan. Ito nga raw pala ang war god genius ng bansang Xena na lumutas sa problema sa Starfall Elemental Mine. Naisip ni Raging Bear Claw na mukhang napaka-ordinaryo naman daw ng binatang ito at parang wala naman daw itong binatbat sa kanya. Pero magagamit niya nga raw ang oportunidad na ito para hamunin si Zhou Fan sa isang laban at talunin ito sa harap ng karamihan. Gusto niya nga raw ipaunawa sa mga war gods ng bansang Xena na kayang-kaya namang lutasin ng kanilang Icefield Federation ang insidente na nangyari sa Starfall Elemental Mine. Tinanong ni Lin Feng si Raging Bear Claw kung binabalak ba raw nitong labanan si Zhou Fan, sinabihan niya rin si Raging Bear Claw na mas mabuti nga raw na wag na niya itong ituloy. Nagtanong si Raging Bear Claw kung ano raw ang ibig sabihin ni Lin Feng. Sumagot naman si Lin Feng nang wag na nga raw itong mag-alala dahil malalaman na rin niya ito mamaya. Pagkatapos nga raw nilang manood ay hindi na niya pipigilan si Raging Bear Claw kung gusto pa rin itong kalabanin si Zhou Fan. Lumapit si Lieutenant General Jong sa ating bida para mag-abot ng isang bagay. Sinabi niya na ito nga raw ang susi ng second practice room, na sigurado na nga raw niya na wala itong laman. Nainis si Tan Aoshi noong mapansin nito ang pagiging malapit ni Lieutenant General Jong sa ating bida. Isa nga lang daw itong foxy girl na may katayuan sa Icefield Federation, sa palagay niya nga raw ay hindi mga ganitong babae ang tipo ni Zhou Fan. Naglakad na ang ating bida papasok sa loob ng isang bakanteng training room. Naisip ni Raging Bear Claw na dahil nga raw nalutas ng binatang ito ang problema sa Starfall Elemental Mine, ibig sabihin nga raw noon ay may taglay pa rin itong kakayahan. Ganun pa man ay duda pa rin daw siya na magagawa nitong makarating sa 4th level ng Frost Tiger Training Ground. Pagkapasok ni Zhou Fan ay napansin agad nito na kakaiba nga raw ang aura ng Frost Tiger Training Room kumpara sa dalawang kwarto na kanyang napasukan. Sa Ice Bear Training Room nga raw sinubukan ang kanyang lakas, habang sa Snow Wolf Training Room naman daw sinubukan ang kanyang bilis. Napapaisip ang ating bida kung ano nga raw kaya ang pagsubok na kakaharapin niya sa loob ng Frost Tiger Training Room. Ini-activate na ni Zhou Fan ang first level ng Frost Tiger Training Ground.
Naisip ng ating bida na kakaibang araw ang pakiramdam na ito. Kung tama ang araw siya ng hula, mukhang ang Frost Tiger Training Ground nga raw ay ang pagsubok sa taglay na teritoryo ng isang tao. Naisip din ni Zofan na napakabigat nga raw sa pakiramdam ang teritoryo na kaharap niya ngayon. Parang nga raw siyang nakaharap sa isang makapangyarihang kalaban na kaparehas ng kanyang lebel. Napangiti ang ating bida dahil hindi nga raw siya basta-bastang magpapatalo kung paligsahan din lang ng territory power ang pag-uusapan.